Mga kapeso Pinoy, ready ka na ba sa Zed, ang most powerful credit card sa Pilipinas? Bakit nga ba tinawag na most powerful credit card ang Zed dito sa Pilipinas? Unang-una mga kapeso, wala kang babayarang interest forever. Wala kaming babayaran na foreign transaction fees sa mga foreign exchange. Wala kaming babayaran na annual fees forever kapeso. Data-driven ang application process na kung saan ang credit limit mo naka-base sa current and future earnings mo. Ang maganda pa dyan, unlimited ang paggagawa mo ng virtual card so that you will have a peace of mind while buying online mga kapeso. At higit sa lahat, Titanium Mastercard so that you can transact seamlessly worldwide mga kapeso. Ito yung pinaka-paborito kong feature talaga ng card na to, na kung saan mga kapeso, makakagawa ka ng virtual credit card mo unlimited so that if you will make subscription o kaya nag-shopping ka online or o kaya naman may mga over-the-phone purchases ka, you can destruct that particular virtual card once you use that one so that you can create another one when you already made the purchases on that one. It's a self-destructing unlimited virtual card mga kapeso. At ito pa, ang iba pang benefits ng card na to. Unang-una, may concierge service siya. Everyday deals on restaurants. May mga travel discounts din, syempre. Online purchase protection kasi nga nakakapag-self-destruct ka. Zero liability against unauthorized transactions. And may global emergency assistance din mga kapeso. Ang maganda pa riyan, ito ay trusted, credible, and regulated kasi BSP supervised financial institution din naman siya. Headquarter dito sa Manila, and also ang headquarters talaga niyan ay nasa San Francisco, USA, at ang mga nagpa-fund dito ay different fintech operators worldwide din. Sabi nga natin mga kapeso, kung walang fees na babayaran o kaya naman ay wala din naman talaga tayong fees o kaya naman ay interest kapag may mga late payments tayo, paano ngayon kikita si Zed sa atin? Unang-una, meron kasi tayong tinatawag na mga network fees. Halimbawa, nagbayad tayo ng $100 o kaya naman ay 100 pesos. Ang makakarating na lang sa merchant natin ay sabihin natin $97 o kaya naman 97 pesos kasi dadaan yan sa different processing and lahat sila may commission dun sa binayaran natin. Kaya minsan mga kapeso, kung mapapansin mo, may mga merchants o kaya naman may mga stores dito sa Pilipinas na kapag tinanong mo, pwede po bang credit card payment? Sasabihin nila, yes, pwede naman. Pero may babayaran ka na fees, let's say 3.5% ng na-purchase mo. Ibig sabihin, hindi sila willing na sila yung mag-shoulder ng mga network fees na ipapataw sa kanila ng mga credit card company. Eto pa, mahilig ka bang mag-travel internationally? Ang maganda lang dito mga kapeso, wala kang babayaran na foreign transaction fees. So kung ano yung ibibigay na exchange rate ni Mastercard sa Zed, yun yung gagamitin nila. So wala ka halos babayaran talaga or wala halos differences. Foreign exchange losses na lang. So wala kang foreign transaction fees compared to the big banks here in the Philippines na kung saan naniningil sila from 1% up to 2.5%, minsan nga higher pa ang mga foreign transaction fees nila. Makikita nyo naman dito sa research natin about their foreign transaction fees. Pero paano ka ngayon magbabayad ng Zed bill mo? Ang maganda rin dito kapeso, gagawa ka lang or mag-generate ka lang ng QR code mo and then para ka nang magbabayad ngayon via InstaPay from your bank or kaya naman sa e-wallet app mo, gagamitin mo yung QR code na na-generate mo o kaya naman copy mo lang yung account number and then instantly makakabayad ka na ngayon ng full amount due mo on your Zed monthly payments. At ang maganda lang dyan, mag-reflect na rin siya instantly kasi nga InstaPay ka magbabayad. So hindi ka na ngayon matatakot na nag-reflect na ba, nabayaran na ba. At ang maganda rin dyan mga kapeso, halimbawa may nakikaskas sa'yo o kaya may nakaride sa yung credit card, bigay mo lang sa kanila yung QR code na na-generate mo for that specific payment and then magbabayad na sila
automatic dun sa credit card mo. Hindi na kailangan na ipapasa nila sa bank account mo. Pagkatapos, saka mo palang ulit babayaran sa Z credit card, automatic sila na agad sa QR code na ibibigay mo sa kanila. What if hindi ka nakapagbayad on time? Sabi nga natin, wala namang interest payment na babayaran. Ano ngayon yung mangyayari? Siyempre, ilalak muna nila yung account mo. Wala ka munang babayaran. So, ibig sabihin, hindi ka rin makaka-purchase online. And at the same time, they will connect with you para naman mabalik yung account mo in a good credit standing at makapagsimula ka na ulit mag-transact using your Z credit card. O ano ka peso? Katulad ko ba? Excited ka na rin na mag-apply ng iyong Z credit card? Aba, mag-join na sa kanilang waiting list. Ilagay mo lang ang pangalan mo, email address, contact number, kung may referral code ka, ilagay mo lang, and then tick the boxes, and then pang 58,000 na tayo sa pila. So, simulan mo na ngayon na mag-apply sa iyong Z credit card ka peso.